Hiniling ng isang grupo ng mga guro na itaas ang honorarium ng mga gurong nagtrabaho noong eleksyon at wag na raw sana itong kaltasan ng buwis. Iimbestigahan naman ng COMELEC ang mga gurong umatras bilang electoral board members dahil sa umano'y takot at gulo nitong eleksyon. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Nagkainitan ng mga kampo na magpinsang magkalaban sa pagka-chairperson ng Barangay Buwadi Amunta sa Taraca, Lanao del Sur. May nasugatan pa sa gulo. Pinipigilan po ng mga other na kabilang partido na to vote. Tinataboy, then physical harm. Natuloy ang botohan pero tabla ang resulta. Kaya nag-draw lots at nanalo ang re-electionist barangay chairperson na si Yasmalin Macabando. Ang iba pang insidente ng gulo, bago at sa mismong araw ng eleksyon, naging dahilan ng pag-atras ng libo-libong guro sa pag-upo sa electoral board. Sabi ng COMELEC, ginagalang nila ang desisyong umatras bago ang araw ng botohan. Pero hindi raw katanggap-tanggap kung sa mismong araw ng eleksyon umatras, lalo na yung mga sumbong na ganito. Ayaw po nilang ibigay o ayaw po nilang i-turn over yung mga election paraphernalia na humalinhin sa kanila ng mga personnel ng Philippine National Police. So ang gusto nating alamin, tinakot po ba sila? Iimbestigahan daw ang mga gurong umatras dahil sa takot, pero nang tanungin kung kakasuhan sila, sabi ng COMELEC, hindi. Pagka naman talaga at kinakailangan natin sino ang nanakot dahil yung nanakot na yun, papailan namin ng kaso. Pero pwede pa rin daw umaksyon laban sa guro ang DepEd o ang BAR Ministry of Basic, Higher and Technical Education. Tiyak namang sasampahan ng reklamo ang ilang pulis na pumalit sa mga umatras na teacher na umatras din. Definitely, yung administrative, ipagpapaubaya natin yon doon sa kanilang organisasyon. Yung criminal, yun ang pag-aaralan namin. Hindi ka tanggap-tanggap yung uniformado, tatakutin. Hiling naman ng isang grupo ng mga guro, iakyat sa 10,000 pesos ang honorarium ng lahat ng guro at wag na itong kaltasan ng buwis. Humihingi rin sila ng overtime pay, pati meal and travel allowance. Talagang buwis buhay para po maging mapayapa at matagumpay yung barangay and SK election ngayong taong ito. Kailangan po talaga na magbigay ng karagdagang benepisyo. COA at DBM sinasabi na ang entitled lang sa overtime ay yung mga empleyado mismo ng isang ahensya o departamento. Kahit naman po gustong-gusto rin natin, wala rin po naibigay sa amin na budget para sa overtime nila. Wala rin tax exemption ng election honoraria dahil wala raw batas para rito. Sabi naman ng DepEd, bibigyan ng mga guro ng 5 service o leave credits at posibleng may dagdag pa kung nag-overtime. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.